Hi there, mga besh! Welcome back to my channel. Ito, nag-grocery tayo. Alam niyo ba yung pinamili ko na yan? Ay, $20 na yan. Ano yan? $20.34. Multiply it to 37 pesos. Ano na talaga mga binili na yan? Ano? So, for now, yun lang ang aking kayang bilhin. Kakaiba yung ano ngayon. Medyo malamig. And, yun mo, ano siya, medyo makulimlim. Medyo naambon-ambon na siya ngayon, mga boss. Mag-hailstorm daw siya ngayon. Hindi ko alam kung sa ibang parts ay nag-hailstorm na. Huwag naman sana. Pero, we are experiencing extreme weather na dito sa Chassis. So, ayan. Punta tayo ngayon sa, Miss Korea. Yung Miss Korea, ito yung binibilhan namin kapag gusto namin ng pork bone soup. Ano siya? Bones. Ano tawag sa Tagalog? I mean, yung Tagalog ng buto-buto. Ganyan. Buto-buto. Nilagang buto-buto. Pero ito ay maanghang. As you know, Korean. Dish siya. So, maanghang, which is my favorite. So, ito, pag tatlo kami kumakain, si Bebe tsaka ate niya, kaya namin ubusin to, no? Lalo na kung na-miss namin, kaya namin ubusin in one go, in one upuan. Pero, pag hindi, umaabot pa the next day. So, this time, since ako lang solo, so, ayun siya. Good luck to me. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito maubos. Pero, gusto ko eh, no? Thank you. Good night. Thank you. So, 2 minutes pa ang ating Uber. Nag-Uber ako kasi hindi na ako mabot sa bus. It's past 6:30 na. Pero mga 6:45 na or 10 minutes before 7. So, wala nang bus na. So, mag-Uber na lang ako. At saka paambon and may dala-dala akong mga bagay-bagay. So, ganyan. Ito siya. Ito ang Collins Street. Ayan mga besh. Dito na tayo sa Uber. Para talagang uulan ng lakas, madilim siya and malamig, and hindi ko na-anticipate. Akala ko ano lang ba, normal lang na galawan sa lamig, pero hindi ko alam na mag-hailstorm, kaya hindi ako nagdala ng jacket, which is importante. So ayun, ang tawag dito, ang term sa jacket dito ay jumper. So, hindi ako nagdala ng jumper. Malamig. 19 degrees pero feels like 15 degrees. Ang sabi ng Bureau of Meteorology. So, ayan. Gutom na ako. May prepared rice na ako doon kasi nilagay ko yung niluto kong rice last night sa fridge. So, iinitin ko na lang tapos kakain na ako. Kita na natin. Ayan mga besh, welcome back to my channel. Andito na ako sa bahay. Ito ang aking pinamili. Teka lang, tabingi kayo. Ayan. Ang isang balde. Bone soup. Ang eggplant. Ang eggplant dito, ganito, kinikilor. How much is this? Diba, labo na mata ko. What was that? Ang eggplant ay $4.02. Tapos, ang strawberries na ganito. Ang strawberry ay $3.90. And then, this one, kinikilo din to. Ang luya ay $2.52. Tapos, baon ko kasi nagugutom talaga ako kapag kape lang at mga prutas-prutas
So, brioche bread, $6.50. Ito yung medyo magkamahalan. Yan lang yung binili ko, day. Ay, at saka dalawa palang wet wipes kasi hindi ko kaya walang wet wipes. Alam niyo na ako saan ginagamit. So, dalawa nun, which is equivalent to $4.40 to $2.20 each. $20.34 na yan total. Which is multiply to 37 pesos, Philippine pesos. Yun na ang binayaran natin for today's video. So, ganyan siya. Mamaya na ako maghuhugas. Siyempre, meron na tayong kanin na ready na, no? So, mag-init tayo ng kanin. Sandali. I have this rice here. Sa fridge ko nilagay. Kagabi ko to niluto. Pero itong si Korean, Miss Korea tawag. Meron na siya ditong free. Kasama na siya yung 2 cups of rice. So, pwede na talaga ako actually kumain. And enough na talaga yung 2 cups. Wow! 2 cups of rice. Which is, ipapakita ko sa inyo. Sandali. Kasi before I put that in the fridge, yung aking mga pinamili, ay kailangan ko man hugasan. So, ayan siya, mga bench. So, ang 2 cups of rice, ayan ha, ayan. At ang isang baldeng pork bone soup. Walang kimchi, ha? Buti na lang may kimchi akong dito sa bahay na binili. Meron akong binili para dito sa bahay. Ayan. So, eto siya. Kain na tayo. Gutom na ako. Ayan! Welcome back to my channel. Besh! Hello! Kain na tayo. Tong goods na akes. Sandali. Kanina pa ako nagsistruggle dito, no? Sa pagbukas na ito, no? Ayan! Ayan, Lord. Thank you. Ayan. Sobrang laki nito. Nitong lalagyanan niya. Kaya, baka mga 4 days ko tong kainan. Baka hanggang Sabado to. Charot. Teka lang, kukuha lang ng tissue. Ano ba yan? Sandali, pumunod ko yung Okay, so, ayan. Ano pag-usapan natin for today's video? Sige, mag-usap tayo. Okay. So, bagong lahat, maraming salamat sa pagbisita niyo ulit sa aking channel. Sana kayo. Kung wala, okay na yan. So, ayan. Buto-buto siya, besh. As in. May mga konting laman-laman siya, no? And this is like $60. Ganyan. Mahilig ako sa maanghang. Kaya, mag-e-enjoy ako. Ha! So, ayan. Meron tayong kimchi dito. Ito ay binili ko separately. Siguro last week yata to. Binili ko. Tapos, recently ko lang binuksan. So, syempre, hindi mawawala ang kimchi kung tayo ay may pork bone soup. Ganyan. Dito siya sponsored. Charot. Hilingera. Okay. So, ano pag-usapan natin for today's video? Pag-usapan natin ang trabaho. Uy, ang grabe yung kanin niya, day. Punong-puno, siksik. Oh. So, mukhang hindi ko makakain yung aking rice na nasa fridge. So, bukas na lang yon. Ayan. Ang dami ng rice. Gusto mo yan? Construction worker. Pag kumain si Anabe, ay, gutom na gutom ako talaga, no? Hindi. Ganito talaga ako kumain. Malakas. So, ayan. Iusog natin ng very, very light. Ang hirap naman. Tapos, meron pa rin akong sausawan, toyo, lemon at chili flakes, dried chili flakes. Hindi nyo na makita. Okay na yan. So, maanghang. Ganyan. So, ayun. Sandali. Unang subo.
Thank you, Lord. Ang pag-usapan natin ngayon, well, ang naisip ko lang naman is about my work, no? Kasi syempre, nakaka-relate yung mga friends ko na mga nasa call center. At saka yung mga kakaroon ng idea or question in mind na ano ba yung ginagawa, ano ba yung difference ng call center sa Pinas at call center dito sa Australia. I cannot compare, basically. Siyempre, kumakain tayo, nagdadaldal tayo, ha? I cannot compare kasi, siyempre, first world country versus the Philippines. So, hindi siya maano. Iba yung siyempre. Pero, I was able to work with American Express, which is an in-house. In-house sa Pilipinas. Ano yung in-house? Yung direct sa company. Hindi dumaan sa third party like, kunyari lang ha, kasi nag-work rin ako sa people support, sa mga, hindi ako nag-work sa sa TELUS, hindi ako nag-work sa ganun. Nag-work ako sa people support, tapos JP Morgan ako, direct din, in-house din yan sa JP Morgan, sa BGC, tapos si American Express in-house sa BGC din, and so on. Sykes pala, nag-work ako sa Sykes, pero with Verizon yung client namin, ganyan. So, hindi siya third party, direct siya, yun ang in-house, ibig sabihin. So, comparing naman yung teka, susubo muna ako, ha? Comparing yung salary from an in-house versus may third party, kumbaga, may middleman. Siyempre, mas mataas ang in-house. So, yun. So, ang in-house, syempre sa Pilipinas, ang office hours is ng mga nasa call center, ng mga pinagtrabahuan ko ay panggabi, no? Kapuyatan. Dito sa Australia, hindi. Meron din ditong call center na panggabi, oo. Alam ko sa Sydney, pero I haven't experienced. Kasi, ayoko ng panggabi. Matanda na ako para magpanggabi ako, no? Parang feeling ko, tataas yung pressure ko, yung blood pressure ko, ganyan. And so on. Kaya believe ako dun sa mga nasa Pilipinas na nagko-call center na matagal na panahon. Mag-ingat kayo sa health nyo. And huwag kayong magpapagutom and yung liver nyo, huwag na kayo uminom after shift. Ngayon yung mga kalakaran sa Pinas mga agents. After shift, maggayaan mag-inom. Hindi ako sumasama. Sabihin ng KJ ako. Pero, pag team building, sumasama ko. Pero yung kunyari yung inuman lang na normal lang na yayaan, hindi ako sumasama. Kasi para sa akin, itutulog ko na lang, dahil hindi na ako magpupuyat palalo. Ganun ako. So, dalawang beses na ako ditong na company na CSR. Isa sa Sydney, isa dito sa Tassie. So, pang umaga palagi. So, regular office hours. Yung sa Sydney ako, nagsa-start kami ng 9 o'clock. Natatapos ako ng 5 o'clock PM. Dito, sa Tassie,
Iba-iba kami ng shift. I started before 9 o'clock until 5. And then, when I was able to have training with different businesses na along sa organization, nalipat ako. So, I had, different shifts. I got 8 o'clock until 4. I was able to work with 8:30 to 5:30, 9 o'clock to 5, 9:30 to 5:30. And then ang pinaka panggabi or closing is 10 o'clock until 10 a.m. until 6 p.m. Currently, yun yung shift ko. For 2 weeks to, 10 to 6 ako. Sabi ko before, pag 10 to 6 ako, wala na akong life. Kasi, sarado na mga tindahan. Wala na akong maaabot ang mga malls. Kahit wala akong bibilhin. Kasi gusto ko lang yung parang makikita ko na buhay yung nasa paligid ko. May mga tao pa rin. Unlike kapag sarado na yung malls, wala ka na makikita. Madilim na. So, uwian na lang. Diretso ka sa bahay. So, yun. So, ayun. So, hanggang gano'n lang lagi yung shift ko pag umaga. Which is, I am super grateful. Mondays to Fridays lang yung pasok namin. Wala kami pasok ng Saturday, Sunday. So, rest day ako nun. And then, ano pa ba? Yung 30 minutes doon sa shift ko na yon is unpaid. And then, yung 30 minutes, which is morning tea, and then afternoon tea, 15 minutes each. Yun yung bayad. It's actually just 10 minute pala. 10 minute lang na afternoon tea at morning tea. Pero dun sa dati kong team, yung outbound team, 15 minutes kami ang morning tea tsaka afternoon tea namin. And then, I can't remember yung lunch na. Parang 30 minutes din. So, ayun. I cannot complain. And I cannot compare yung pasahod, syempre, anak. Iba-iba. Alam ko maraming gusto malaman. Syempre, ano na yun? Privacy purposes. Pero, nung nag-work ako dati sa JP Morgan, syempre, customer service, billing, fraud, debit card fraud prevention kami, no? So, I was able to handle calls na empleyado ng JP Morgan. Back then, nagka-call ako, empleyado siya, nag-check siya ng balance. Debit card niya. So, link yun sa kanyang checking account. So, tanong siya, tinignan ko syempre makikita mo yung, yan, no? Yung sahod niya, no? It's like times 4 of what I was earning back then. So, kung kunyari lang to, ha? Kunyari lang, I was like, getting 30,000 pesos. So, multiply to 4. Yun yung sahod ni Ating. And that was like, what year? Like, 2011? Ganun. So, ganun. Siyempre, hindi mo sasabihin na, ang laki naman nun sa kanila, tapos kami ang baba-baba. Malaki din kasi yung cost of living. So, pero kahit paano, kahit mataas yung cost of living, dito, kahit paano naman,
may, ano ba, sabihin, paano ba term ko doon? May, ano ba yung term ko? Ay, may karapatan, charot. Maano mo pa, ma-understand mo pa kung bakit ganyan yung sahod mo at saka yung cost of living. May ano pa, may hustisya pa, ganyan. Dito, yung pasahod. Pero sa Pilipinas, knowing yung mga bilihin, tumataas, pero yung sahod ng mga tao, hindi. Hindi makatao. Sorry. So, saka gusto ko pa dito sa, hindi ako nagko-compare, pero gusto ko. Pero nagko-compare. Gusto ko pa dito sa Australia, yung work mo is customer service, and then, you can like wear anything that is comfortable for you. Unlike sa Pilipinas, kailangan corporate attire or kailangan business attire. Dito hindi. Kaya, lagi ako nagsa-selfie. At pinapost sa Facebook. Kasi parang dun mo na i-enjoy kasi yung araw-araw na pagpasok mo na you're comfortable with what you're wearing. Hindi ka takot na masita. Hindi ka takot na ma-reprimand. As long as hindi ka naman mukhang, bastos. Kailangan. So, yun. And then, syempre, may mga ano rin dito. May mga leaves din kami. Wala kami yung yung parang pag kunyari wala nang gagawin mag-early log out. Kasi may ganun sa Pilipinas No, hindi kami ganun. Naghihintay lang kami ng end ng shift. Pero nung Christmas or New Year, I've experienced that. Kasi hanggang 5 o'clock lang. Pero hanggang 6 o'clock talaga kami. 6 p.m. Tapos, ginawa lang kami 5 o'clock. Diba, sinisipon na ako? Ang dami ko daldal. Ano pa? Sa Pilipinas, namimiss ko yung, yung vending machine. Sa JP Morgan, libre yung mga drinks. Soft drinks, kape. Dito sa amin, libre kape. Gatas. Sugar. Pero ako, nagagala akong sarili kong kape kasi gusto ko yung kape ko dito. Na binibili ko. Yung sa Sydney na CSR ako, maganda doon kasi marketing yun. So, palaging may mga palibreng food. Kasi, galing sa client, nagpapakain sila. At yung pakain nila is bongga. Pati, pag Friday doon, sa office namin, may palibreng boost. Libreng soda, libreng beer, libreng wine. Ganon. Libreng alak. Doon sa Sydney. Tapos, yung manager pa yung mag-aabot sa amin. Magro-roam siya. Tapos, iabot niya pa yung, meron siyang cart with all the drinks. So, you have to like, choose lang. Kahit pa ulit-ulit ka pa, basta meron pa rin, supply, ganyan. Tapos, hanggang 5 kami doon. Pero,
9 to 5, pero alas 3 pa lang ng Friday, nagro-roam around na yung manager namin, giving us boosts, giving us free drinks. Yun siya. So, dito hindi naman ganon. Kasi, hindi naman kami marketing company. And then, ba't yung mga tao, both, kung may magkatanong, kung di tinatanong din, so di ko makakapagtanong dahil naka-off yung comment section ko, no? Nakaranas na ba ako ng racism over the phone since customer service ako, no? Of course, syempre, di mo mawawala yun. Pero, as time goes by, ma-figure out mo, matututo ka ng mga bagay-bagay kung paano siya i-handle. So, ang tip ko lang, kasi yun yung mantra ko ngayong year, maging nonchalant. No reaction. Kasi inisip ko, pag bumatik ako, high blood ako, tataas ang boses ko. Actually, may ganun ako moment. Alam na kanina. Pero, hindi yun nakikita ng mga kasamahan ko, mga boss na galit ako. Parang nagiging aggressive lang yung dating ko daw sa boses ko. Pero hindi daw ako galit. Pero kung sa Pinas yun, for sure, sabihin sa akin ng mga, ayan, tumulo na isipon ko. Sabihin ng mga kasamahan ko, high blood na ako. Okay. Pero, yun. Meron pa din, syempre. Meron pa din mag-intimidate sa'yo over the phone. But, no. Over the phone na nga yun eh. You don't need to be affected. So, yan. Pag kumain pala ako, mas madami yung rice ko kaysa sa ulam ko. So, kahit may sabaw-sabaw dyan, ang kakakain ako, siyempre, galing ako sa mahirap na pamilya. So, sanay ako doon na sabaw pa lang, ulam na. So, yun. Kaya matipid ako pagdating sa pagkain. Kaya, yun. And I've been living for solo, kumbaga. Since 2004, 2005. Parang ganun. Mahabang kwento. Basta yun. Tama ba? Oo, yun yung panahon yun. But it's not something na I was forced to. Like, it was a decision. After something happened, I decided, ayun, hindi ko na ano yan. Ano ba to? Ayun. So, ano pa? Ano pa ang masasabi ko? Kung dito kayo sa Tassie and may full-time work rights kayo, I can recommend you. Just PM me. Siyempre makaka-PM lang sa akin yung mga friends ko. Hindi ako nag-a-add ng hindi ko kilala. I'm sorry. Mas magandang small lang yung circle ko kaysa yung marami or malaki pero pinabackstab pala ako. I've learned my lesson. You know? So, yun. And, syempre, yung mga previous ko na job, yung, katulad sinabi ko dun sa, sa kitchen, I was recommended. So, I got the job. So, ibabalik ko lang yung favor. Yeah. So, I can recommend you as well. And, yung reputation natin mga Pinoy dito sa Australia, maayos. Awan ng Diyos.
Mas gusto nila yung, sa amin ha, sa mga natrabahuan ko, mas gusto nila Pinoy ang empleyado nila. Kinukuha nilang Pinoy pag nag-apply kasi they know na maaasahan. They know na hindi competitive pero maaasahan, na hindi gagawa ng kalokohan. May mga Pinoy syempre competitive, pero alam mo yun, yung nasa tamang friendly competition lang, ganyan. Kasi dito di ka pwede magbida-bida. Di ka pwede magmamaro. I had it previously. Alam mo yung, syempre galing-galingan ka kasi nga, proud ka sa sarili mo na may trabaho ka na eh, no? And then, hindi nila gusto yun. So, kailangan friendly ka lang, kailangan, ano mo lang, hindi ka lokal. Alam mo yun, yung, iba pa rin pag sila, ang top. So, hayaan mo na, basta may trabaho ka, na legal, nare-recognize naman nila yung galing mo, yung performance mo, yung natutulong mo sa team, so okay na yon. Huwag ka na magmamaro. Saka ka na magmaro. Mamaro pag, ano ka na, pag may pagkakataon na, charot. Pero, kung gusto mo tumagal sa trabaho, huwag ka magmamaro. Yun lang. Lalo na, kung may mga Pinoy kang kasamahan sa trabaho, na, mamaro din. Siyempre, mamaro, tumamaro, ayaw yan. Magkakot yan. So, huwag ka na magmamaro. Ganyan. Huwag kang bida-bida. Ganyan siya, Besha. Ano pa ba? Hindi tatanong, pero sasagutin ko. Anong mas gusto ko? Dito o sa Pilipinas na call center? Siyempre, ano ba? Parehas. Siyempre, yun yung tumulong sa akin ng mga panahon na sa Pilipinas ako, yung mga call centers na pinasukan ko. So, I cannot burn bridges. Of course, kung nasa Pinas ako, sila yung pipiliin ko kasi magandang reputation nila. They have the brand, they have the name already. They're recognized as well as good employers. So, syempre sila ipipiliin ko kung nasa Pinas ako. Pero nandito ako sa Australia, so syempre ang pipiliin ko yung nandito, no? And hindi para sa akin, pag magko-call center ako, kailangan yung kilala, kailangan yung magandang reputation, ganun. So, nasa magandang employer ako, sa magandang company ako, awan ng Diyos. Kasi nga, yun yung ano ko. Ayoko magtrabaho sa isang hindi kilala, walang name, walang magandang reputasyon. Ayoko yung fly by night na company. Ayoko yung mandurugas. Ayoko na ganun. Kaya kailangan pipili ka ng maganda, makatao, tapat na employer. Gaya ng pagpili ng ibaboto nyo. So, yun. Huwag tayo magpasok na politics. Kasi, ayoko na politics. Ang dami kong na-unfriend. Ang dami kong nakaaway. Yung fan na fan ako ng politician na yon, because of the adhikain, because of the, principles, and kung ano pa. And then, here comes this post na titirahin siya. So, ang dami ko na-unfriend because of that. Ayoko ng war, ayoko ng issue. Para walang issue, set your boundaries. Yeah? For peace of mind.
and for maayos na buhay. Yun. Ano pa? Bakit hindi ako nagdadalawang job na ngayon? Pagod na ako, besh. Ano na ako? Patanda na ako. Magko-44 na ako ngayong year. So, I cannot anuhin mo yung maraming pera kung pambabayad mo lang ng ospital. Huwag na, uy. Pero ang maganda dito, yung mga little siya. So you can Nakakadalawa pa lang ako. Brewing yan. Pero yung rice ko, look at my rice. Earlier, diba, it was so full. So, yeah. So, ngayon, paubos na siya, day. And I am actually full na kasi nagdadaldal ako. And then, wala na rin akong sabaw. Ganun. I'll have 4 pieces for tonight. Ano ba yun? Ayaw makuha. Okay, let's just have this instead. Ano pa ba? Ano pa ba sasabihin ko about sa work ko? Mostly dun sa work ko, ngayon, mostly hindi na masyadong lokal. Iba't iba na kami lahi. Because before, sa mga batch ko, nung time na nag-apply ako, 2 lang kami na kinuha. Isang puti, isang Pinoy. By the way, kapag ikaw ay Australian citizen, ikaw yung priority sa pag-hire sa work. Second na yung permanent resident visa holder. Third is priority ay yung mga naka-working visa. List na yung student visa holder. Pero yan. That's why, pag nandito kayo at nag-work kayo, pag nag-apply kayo, ibig sabihin, na target na nila yung talagang priority, and then, before ka nakuha. Joke lang. Kaya kailangan mo galingan sa interview. Kasi syempre, ayun, nako, ang sipon ko. Kasi syempre, kailangan mabuhay. Kailangan may pambayad sa mga bills mo. So, kailangan mo galingan talaga. Walang hiya-hiya. I-market mo talaga yung experience mo. I-market mo yung sarili mo. Kung ano yung mabibigay mo sa table. Contribution mo sa company, sa success ng company. Sabihin mo. Ganon. Ano pala? Dito pala, yung mental health is, priority. Nung dati, hindi pa naman masyadong, yung mental health, diba? Meron ng mga EAP, mga program, pero hindi siya ganun ka-active. Recently na lang yung mental health programs. Pero dito, yun ang priority. Free consultation. They will provide doctors for you. You can have leave paid because of the situation. So, they'll understand. At saka, isa pa, yung mga boss ko dito, they really understand kapag tagang, alam mo yun, yung kung maayos ka empleyado, they will really help you. Alam niyo naman yung situation ko.
Siyempre, sabi ko nga, hindi ako tutulungan kung hindi ako maayos na empleyado. Kung pariwara ako ng empleyado, hindi mo lang nagbibigay ng success sa kanila. May tulong sa kanila para sa success ang company. I doubt if they will like, support me. It takes two to tango. Sabi nga. Yun. Kanina, queuing na naman. Kanahan to ka naman. Kaya wala akong magagawa. May mga bago kasi kaming training. So, kami nagko-cover dun sa queue. Meron din kaming KPI. Attendance, adherence, yung HT namin, meron kami. Quality, meron din. When I started sa company na to, they don't have quality. Wala silang QA. When I had my interview, sinabi ko, tinanong ko dun sa sa team lead, acting team lead, si boss, kung ano yung mga KPI. Kasi talagang yun yung ipo-focus ko. Kasi gusto ko, ang pangarap ko that time is ma-regular ako. Kasi student visa holder pa lang ako that time. Sabi ko, gusto ko ma-permanent resident. Maging permanent employee ako. Siyempre, permanent residente rin na rin. Pero that time, permanent employee lang. Muna. So, I have to be competitive next. O sabi ko, ano yung KPI natin? Sabi niya, wala pang QA nun. So, okay. Hindi ako nagmamaro. May mga, syempre, mga nag-excel na sa team bago ako tumating. So, hindi ko sila kakalabanin. May respeto ako. So, kung sila yung nag-lead, okay na. Doon ako sa sa third and fourth place. Ganon. Gusto ko kakasali pa rin ako sa top. Ganon. Ganon siya. At saka syempre, magsimula ka pa lang, nagpapakalala ka pa lang. So, kailangan, pakita mo na maasahan ka. Hindi yung nandun ka lang para lang sumahod. Pero, hindi naman ako kailangan mag-question doon sa mga taong ganon. Gusto nila yun eh. Pero ako kasi, gusto kong patunayan dahil gusto ko nga permanent employee. So, I was hoping rin na ma-promote and if ever, magkaroon sila ng sponsorship, why not? So, yun yung mga reasons ko. Bakit ako naging competitive? Kasi bala mo, diba? Nung nasa PBS ako, nahirapan ako ma-promote. Hindi kasi ako Hindi kasi ako ma-social na tao. Pagkatapos ng work ko, bahay, tulog. Yun nga. So, hanggang lang ako, acting. Acting senior 3. Ganun lang. So, okay lang. Ganun talaga. May mga mas magandang bagay para sa'yo. So, yun. Kung kayo ay nakakapag-isip pumunta dito, go, push nyo. Yung employer, basta customer service, hindi sila nag-sponsor ng work. Kasi hindi yung kasali sa skilled list. Unless, team lead ka. Ayan, diba? Hindi pa rin sila mag-sponsor.
Ang ibig sabihin, way to permanent resident kapag team lead ka, manager ka, supervisor ka. Dito. Kasi may kakalala kong friend ko, baby. Manager siya sa hotel. Yun yung reason bakit siya naka 491 visa. Kasi manager siya. Pero accountant din siya. Accounting graduate din siya. Masters dito sa Australia. Yung kailangan ko trabaho sa call center, masters in accountant din siya. Customer service din siya. Kagaya ko. Nakakuha din siya ng 491 visa. Nauna siya sa akin. Kasabayan siya ni Bayabi. Nauna lang si Bayabi ng mga 3 months yata. Tapos sumunod siya, nagkaroon siya ng 491 visa. As a customer service. Yung friend niya, nitong kasama ko sa work at friend ko, accountant, masters in accounting dito sa Australia. Katrabaho sa Woolies as, so Woolies is Woolworths, groceryhan. Attendant doon. Nakakuha ng 491 visa. Ganon. Basta una pa silang nakakuha ng 491 visa kasi sa kaibigan ko, kasama ko sa trabaho na customer service representative. Pero, masters in accounting. Dito sa Australia. Kaya, huwag niyong i-limit yung possibilities. Sabi ko nga sa inyo, pag magaling yung migration agent nyo, ilalaban niya ang application nyo. Kahit hindi kayo nag-work doon sa skilled list. Ganun. Kasi may nagtanong sa akin, bakit nakakuha ka ng 491 nomination, hindi ka na magkatrabaho sa accountant. Di tanungin mo din yung nakakuha ng 491 na nagkatrabaho sa Woolies. Diba? Ganun. Iba-iba tayo. Iba tayo ng harap. Iba-iba tayo ng pagdadaanan. Iba-iba tayo ng pathway sa pagkuha natin ng 491 visa nomination. So, iba-iba tayo ng agent. Yun ang labanan. Nasa agent pala. I am done. Isang rice lang ako. Ang naka-4 lang ako na buto. Siguro lang mga 15 to na buto. Ganun siya kadami. So, I'll have the rest tomorrow morning, tomorrow night, and the day after. Gusto mo yan? Ganyan. Yun lang mga besh. Wala akong wala akong maikwento na sa inyo, no? Again, maraming salamat. Supong ko. Teka lang. Maraming salamat, ha? Magkita-kita ulit tayo sa next kong vlog. Lagi ka mag-ingat. Kasi sinisipon ako. And always be good. See ya! Bye!